Hello mga ka-Automart, alam kong maraming Pinoy ang gusto magkaroon ng isang SUV. Pero ang mga SUV kasi katulad na itong Ford Explorer for example, number 1, hindi siya ganun ka-affordable. Number 2, matakaw rin yan sa gasolina or di naman kaya sa diesel para sa ibang mga SUV. Pero paano kung gusto mo talaga ng extra ground clearance pero gusto mo rin matipid sa gasolina and mukha pa rin ng mga SUV? Well, nandito na ang mga kotse katulad na itong 2023 Toyota Raze 1.0 Turbo. And sa video na to, titingnan natin kung bagay nga talaga sa inyo ang isang Toyota Raze. So simulan muna natin dito sa harap. So ang isang Toyota Raze, makikita mo naman talaga na mukha pa rin talaga naman siyang SUV. Maliit lang talaga ang size niya. Pero ground clearance mo, it's definitely there. In terms of design language, pwede mong isipin na parang Toyota Wigo to na pinalaki, no? So it's a very classic looking design. Mukhang hindi siya magiging ganun kabilis tumanda. At the same time, modern na rin naman dahil meron ka ng LED headlights dito, meron ka ng sequential turn signals, at maganda rin naman yung mga piano black na binigay ni Toyota sa'yo. Ngayon dito naman sa tabi ng kotse, dahil ito yung top of the line na Toyota Raze, maganda rin ang rims mo, no? So 17-inch rims na rin to, malaki na rin yan. Turbo badge na nga rin dahil naka 1-liter turbo na to. So 3-cylinder engine lang to, 98 horsepower, 140 Newton meters of torque at naka-CVT ka. Pag tatanungin nyo, hindi ba masyadong mahina ang 1.0 liter? Well, hindi. Dahil mas malakas pa ang output netong 1 liter turbo compared dun sa mga mas mababang Toyota Raze na 1.2 liter na walang turbo. Sa likod naman ng Toyota Raze 1.0 turbo, yung design niya, it's somewhere in between na Toyota Wigo and a Toyota Avanza or di naman kaya yung Veloz. Marami pa rin mga piano black dito. Itong mga ilaw niya, pati yung mga general shape na to, may pagka-Wigo talaga. So again, Wigo na pinalaki. So kung buksan mo itong tailgate mo, unang mapapansin mo is meron ka nitong parcel cover. Pero manipis lang yan at madali naman siyang tanggalin pag gusto mo. And kung kailangan mo ng extra storage, na-fold down din yung rear seat N6040. Dito, yung space mo, hindi naman siya ganun kalaki. Pero okay na yan for the size of this vehicle. What I really like though, is meron kang full-size spare tire dito. So talagang sulit ka dito sa Toyota Raze mo. Pagdating naman sa loob na itong Toyota Raze, pag nakita niyo na yung interior ng bagong Toyota Wigo, it looks very similar. So for example, itong screen, medyo pareho yung itsura niyan. Ditong mga switches mo para sa power window mo, very similar rin yan. Pati na rin yung manibela mo, pero syempre upgraded na to, no? So naka-leather na tong manibela mo, may paddle shifters ka na. Tapos meron ka pang 7-inch digital instrument cluster. Nako-customize nga rin pala yung screen na yan, no? And it can even greet you on your birthdays. So nakakatuwa siya. Dito sa gitna may 9-inch touchscreen na may Apple CarPlay, Android Auto, at meron ka pang napakalinaw na reverse camera at gumagalaw pa yung line, swiveling line. So very good yan. Climate control mo, single zone, pero at least climate control talaga yan. So meaning pwede ka talaga pumili ng exact temperature na gusto mo. Itong shifter mo, well, very basic lang naman yan. Wala kang wireless charging pad or anything. Pero meron kang push button start, regular handbrake, and meron ka pa rin mga cup holders on either side. So pagdating sa cubby spaces, hindi ka naman talaga mabibitin dito. Itong mga upuan mo, manually adjustable lang siya. Pero ang kinagandahan nito, height adjustable yung driver side. So since SUV nga siya, mas mataas ng konti, siguro gusto mo rin yung feeling, di ba? That you can look in front and above the cars ahead of you. So yeah, good talaga na naaakit yung mga upuan nito. Pagdating naman dun sa rear seats, maluwag siya, no? Kahit na maliit lang yung kotse dahil maninipis yung mga upuan, mararamdaman mo na okay yung legroom mo, okay yung headroom mo. Pero dahil hindi ganun kalapad yung Toyota Raze, siguro better ito for 4 people lang. Pag kailangan mo talaga magsakay ng 5 tao, kaya naman, pero kailangan nilang sumiksik doon sa center seat sa likod. So drive na natin yan itong Toyota Raze 1.0 Turbo, no? And marami nga magsasabi sigurado na 1 liter, sigurado kulang ang power niyan. Pero I guarantee you, matulin ang pakiramdam nito. Hindi siya necessarily matulin, pero yung pakiramdam matulin siya. And it's a lot faster in terms of feel and in reality, compared dun sa 1.2 liter na walang turbo. So pag ginapak mo talaga to, may konting delay lang dito sa CVT, and syempre yung CVT may konting ingay, pero in terms of power, hindi ka mabibitin dito. Marami magtatanong, aakit ba yan ng Baguio? Well, napakatulin ngayon, no? 60 agad tayo. Yung talagang gusto ko dito sa 1.0 turbo, no? At the same time, ang Toyota Raze, madali siya i-drive, napakagaan niya. Ang liit niya lang, and kahit na meron ka na nung parang SUV-like feels na nakakakita ka above and in front of the cars ahead of you, it still is a very easy car to drive. Kahit na first-time driver ka dito, you won't feel intimidated, no? Pag nag-drive ka ng Raze. Pag park mo to, hindi ka rin mahihirapan. Maliit lang siya, may sensors ka, meron ka ng reverse camera, and very good rin to for your daily driving car kasi maganda rin suspension niya, malambot siya. Pag may mga lubak, hindi siya masakit. So, okay rin to. Pagdating naman sa highway, oo, may konting maingay ka na maririnig pagdating sa hangin, pagdating sa gulong.
Pero these are the types of cars naman na hindi mo naman talaga i-highway parati, no? Siguro pag naghahanap ka ng highway cruiser, you should go for something bigger, maybe the likes of the Corolla Cross, for example. Yung Yaris Cross, pwede na rin yun. So yeah, this is a good option talaga for nanap ka lang ng city car, komportable, madali i-drive, and matipid na rin sa gasolina. Oh, speaking of gasolina, no? Inside the city, you can do around 9 kilometers per liter. Pag highway mo to, around 20.5 yata, 20.5 kilometers per liter. So, thereabouts, good siya. Good talaga for your daily driving needs. So in conclusion, bagay na bagay talaga para sa inyo ang isang Toyota Race kung naghahanap lang kayo ng extra ground clearance and kung gusto niyo talaga ng SUV feels. Pero hindi na naman talaga kailangan yung pure off-road powers ng isang malaking SUV katulad ng mga Fortuner, hindi naman kaya nitong Ford Explorer na to. At the same time, hindi mo naman kailangan ng 7 seats, so pwedeng-pwede na talaga to. Ang tanong, magkano nga ba to? Well, brand new, you can get this car for 1,068,000 pesos. Pag gusto mo siyang in this white pearl na may parang two-tone black color. Pag gusto mo naman nung hindi puti, well, that will set you back 1,063,000 pesos. Pero dito sa Automart.ph, binibenta namin tong almost not used. As in, parang bago talaga to. A 2023 Toyota Race for only 882,000 pesos. At 14,000 kilometers pa lang ang tinatakbo nito, amoy bago pa, mukhang bago pa, meron ka pang 5-day money-back guarantee. Meron ka pang warranty. So, basta used cars na may warranty, i-Automart certified na yan.